Good morning, Pilosopong Mamay, aka Sagit Detu! Yun, okay? Okay, si Pilosopong Mamay nagbabalik at yung mga latest kay Yorme ay ibabahagi natin sa inyo. Okay? Recently ay marami tayong vlog, nagsisipag na si Pilosopong Mamay. Meron tayong mga precaution dahil binout out natin yung tungkol sa mga possible na bayadan. Okay? So, kasi we learned it from the past na nagkakaroon ng bayaran sa Maynila. Okay? So, magiging tayo ngayon, magiging mapagbasid sa mga ganyang bagay. Okay? Maging vigilante. Yun. Okay? Anyway, yung suporta ng Marcos Group at saka ng mga Eskonian ay maganda nagiging resulta. Very positive sila. Talaga namang gusto ng mga Marcos na ang mga Eskonian dahil God first nga eh. At ayaw ng mga Eskonian yung mga DDS na mga bastos. Yun, ganun lang kasi pili. Alright, bago tayo pumunta kay Isko Moreno, ay isingit muna natin to. Okay? Kasi hindi natin pag-usapan to, magbigay tayo ng konting opinion, i-sort out natin to. Okay? Kasi there's a lot of speculation dito sa desisyon ng Marcos na in 48 hours ay kumabyo siya, kahit nasukdulan na. So, na-miscalculate ata ng mga Marcos na parang magda-damage control siya ngayon dahil pinaabot niya sa ganung sitwasyon. Parang siya bine-blame dun eh. Parang mali ata ang majority na lang. Sabihin natin na majority ang hindi happy do sa desisyon ng mga Marcos. Anyway, marami namang pumapel ng mga political analyst, mga vlogger, bumanggit ng mga Makabeli style ganyan na didepensa si Marcoses. Well, that's okay too. At ako nga medyo aggressive din yung aking opinion na nagbigay ako ng salawikain. Ang may advice ko sa kanya ay matalino man ang matchin, di paluin mo sa ulo. Kasi masyadong aggressive yung mga kalaban ni Ferdinand Marcos, mga garapal, okay? Ang problema kasi dito ay nung araw, 'di ba, ang mga Pilipino ay ina-idol nila Robin Hood, mga Asyong Salonga, nagkaroon tayo ng ganung kultura. Ngayon, dahil nga pabagsak ang edukasyon natin at saka yung ating yung mindset ng mga Pilipino ay talagang hindi advanced citizen, hindi lang nila ina-idol yung mga style Robin Hood at saka Asyo Salonga, ina-idol pa rin nila yung mga bastos. Okay, yung mga corrupt. Yun pa, ang nadagdagan pa yun, ina-idol pa nila. Kahit na bandido may mga katibayan ay ina-idol pa rin nila. Yun ang nakakalungkot diyan, okay? However, pagpapatuloy natin itong mga sasatabi muna natin to, ako naman ay nag-isip ako ng binakita kong mga anggulo na hindi nakikita ng ibang mga tao. Kaya kailangan i-share ko to, okay? Naging palaisipan sa akin dito yung ang katulad ng mga Marcoses ay nakabalik sa power, okay? So, they're very close to God. Dahil dahil yung pagiging pakumbaba, yun ang nagligtas sa kanila. Okay? So, kaya meron silang route na ganoon. Okay? Unawain ho natin ang mga Marcos. Okay? At ako itong babanggitin ko sa inyo ay madali nyo mauunawaan ng mga Marcos. Bakit itong mga bisa nakapagsalita tayo, inutil talaga itong si BBM. Pero kung uunawain mo, may pinaghuhugutan to, bakit siya umabot sa puntong ganito? Alright then, Pilosopong Mamay, anong iyong insight dito kay Marcos? Okay? So, you always claim na kakaiba ang iyong mindset sa mga vlogger. Okay? So anyway, ito po nakikita ko dyan. Okay? Pinag-aralan natin ng Marcos, yung pangyayari sa buhay ng mga Marcos.
nakaalis, at nakabalik. Okay? In exile, at meron kasama pang, siyempre may abduction yun eh. Against their will, at nakabalik. Okay? Yung mga ganong kwento ay extraordinary. Okay? There was a time na si King David ay nadun din sa ganong pagsubok nung kinudita siya ng kanyang sariling anak. At siya ay nagpanggap na luko, nagtago sa kuweba, and then at nakabalik. Okay? So, that's one thing. Ang nakikita ko dito ay kaya gano'n ang personality ni BBM ay he touched by God. Okay? Sandali lang. Masyadong siguro kung mamaya sa jeep. Well, check this out. May mga bagay na na kailangang unawain na hindi nakikita ng mga regular na tao. Okay? Bibigyan ko na lang kayo ng illustration para makarelate kayo dito sa sinasabi ko. Okay? Merong isang pamilya na napaka-relihiyoso. Okay? Relihiyosong pamilya. And then, nalaman ko yung kwento nila na ang kanilang lupain ay nalagyan ng squatter. Okay? So, ngayon, umapproach ako na pwede ako na tumulong, na pwede kong kausapin yung mga tao. Ito ho isa Kabisayaan to eh. Okay? At ako naman ay Tagalog, taga Batangas. Ang plano ko ay kakausapin ko ang tao, sasabihin ko sa kanya, yun hong may-ari ng lupa nito ay kilala ko. Buong buhay niya ay naging matipid para mabili lang itong lupang ito. Ngayon, however, ngayon kayo ho ang nakikinabang na ganyan. Masakit ho sa mga pamilya sa buong mag-anak. Anyway, however, kung ano ba po pwedeng, yung makikipagdiplomasya ka na lang in a civil way. And then, pagkatapos doon, ay di ako makikipagkamay sa kanila at papakuha kami na litrato na sa katunayan magkaibigan kami. So, anyway, I'm sure na pag-alis namin doon, magtataka yun, kinunan ako ng litrato, ano kaya ang kasunod? Diba? Psychological battle yun, diba? Yun ang may tutulong natin. At ngayon, kung hindi makuha sa gano'n, plan A yun, may plan B siyempre. Alam mo naman ang kultura ng mga Pilipino eh, di ba? Eh ngayon, ang sabi ng mga ng mga peace-loving na pamilya, ng mga relihiyoso, ang paniwala nila, time will heal and God works in mysterious way. Yung pagiging patient nila ay after 20 years, nanalo sila sa kaso. Ngayon, yung mga tao nag-abuso ay katangahan nila, nagbuo sila ng ginawa nila concrete yung kanilang mga bahay. Tapos, ipinapag-ibangay sa kanila, pinapaalis ngayon ng husgado. During that time, yung mga gumagawa ng gano'n, nag-struggle, marami nangyari na masasamang bagay sa pamilya nila. Dahil nagnanakaw di ba? Masama ang gawain eh. So, yun po ang na-witness po natin ang kahalagahan ng mahinahon at may pagkilala sa Diyos, yung patient. Yun ang nakikita ko sa mga Marcoses. There's nothing wrong with that. Despite na siya binabato ng mga tao, ikaw ay weak, especially ang mga kultura ng mga Pilipino. Again, obsessed sila sa mga asyong salonga story, ganyan. Ay ngayon nadagdagan pa sa pabobo mga Pilipino, pati mga bastos na pangit ay ina-idol pa nila, di ba? O mga magdanakaw, mga nakikipag-connect pa sa mga drug lord, mga ganyan, ay ganun na ho kasama ang ating lipunan. Actually, magandang ehemplo si Marcos yung ginawa niyang yun eh. Hindi lang abot ng pag-iisip ng mga tao, hindi abot ng puso ng mga tao dahil matigas na ang puso ng mga tao. Pero it's a bless. Kaya sumusurvive sila dahil nga yun ang agimat nila yung pagiging pakumbaba. Gaano ba kasakit sa mga Marcos yung mga batikos na sinasabi sa kanila? Anyway, ako lang ang merong ganung insight at majority ay bumabato. Kinokondem ang mga Marcoses. Okay? So, again, nakitaan ko ang Marcos na mababang loob at pareho sila ni Isko Moreno eh. Kaya, pinagtatandem ko to. Pag napanagumpay natin ito, God works in mysterious way, you never know. At baka naman ibigay din yung kay Isko, yung para sa kanya, di ba? With the collaboration with Marcos, with the help of Marcos. So gustong-gusto natin itong dalawang ito talaga na magkatulungan.
ang Marcos ay magbe-benefit sa Isko Moreno. Bakit naman hindi? Ang Marcos ay magbe-benefits kay Isko Moreno. Bakit? Okay? Check this out. Ito magandang example eh. 'Di ba sa Senado, pagka mayroong mga yung grupo ng mga ng mga ang tawag ko doon is sungasob eh. Kasi kaya grupo na sungasob ang tawag ko doon ay yung daw bulag, pag inakay ng bulag ay madadapa. Kaya grupo sila ng mga sungasob. Yun. Anyway, di ba, pag minatotobo, halimbawa si Inday Sara, si Bato, si Robin Padilla, mag-redirection. Di ba? Wag the dog. Robin ang narrative. Okay? So, kung i-apply naman natin to kay Marcos at saka kay Isko Moreno, pag si Isko Moreno ay maganda ang ginawa sa Maynila at sa may potential na he can drive, gaganda ang reputasyon din ng Marcos na paganda ang Pilipinas na ibangon. At ang capable na tao na may drive na ganyan ay si Isko Moreno. That's what I see. At totoo yan. Hindi, there's no doubt. Hindi imposible yan. Teka, kape muna tayo. Masarap ang maritesan eh. Pag may kape. Gustong gusto ko yung yung nabibili sa Starbucks na pistachio. Kaya lang for some reason discontinue na. So yung pecan ang pinaka-close na lasa. Okay. So bakit ko pinopromote to? Ako naman ang vlog ko naman sa mga Isko at saka Marcos followers lang. Anyway, so yun. Asan na ba tayo? Nawawala ako pagka may kape. Nalilimutan yung subject. Asan ba tayo ngayon? Isa pa. Alright, okay, check this out. Kung sakaling magkatulungan ang Marcos at saka itong Isko Moreno, kasi ang Maynila ang capital city, di ba? At diyan kumukuha ng data kung nag-i-improve ang buhay ng mga Pilipino. Okay? And it will be a domino effect din sa mga sunod-sunod na mga probinsya. Okay? So, Maynila muna. At kailangan maayos yan. Okay? Kailangan i-regulate ng maayos yan, mapalinis. Hindi ko na, ayoko man sabihin ito at baka mapayabang kung ano mga napasyalan ko sa buong mundo na mga lugar. Okay? Ang impression ko, doon sa mga lugar na yon ay lagi sila merong landmark na pinagmamalaki, yung mga may history. Which is, ang Maynila meron noon, hindi lang napaganda. Nandiyan yung mga Fort Bonifacio, ang dami mga natitira pa. Although nasira nung World War II, marami pa mga historical place sa Pilipinas na pwedeng iikutan ng group tour, di ba? So ay nabitin lang kay Isko Moreno dahil nawala yung 3 years niya. However, hindi pa naman it's not too late. Yung 3 taon ni Isko ay kaya niyang ibalik yun. Dahil nalinis na ni Isko. Meron ng roadmap si Isko kung paano niya ayusin lahat. So, okay yun. At pag yun napanagumpayan, rin yun. Credit nyo kay Marcos. Okay? Ang problema nito, itong si Lacuna ay hindi, walang progreso, maraming drama, Kamag-anak Incorporated na ay capital city yon, parang parang dahihila pababa din ang Marcos okay? Si Marcos ang gusto niya ay matutukan niya yung mga probinsya tungkol doon sa bigas. Nag-i-struggle na nga siya doon Dapat ang city ay yung pa naman ang mag-a-attract sa mga investor, okay? Ay kung ganyan dugyot, parang hindi parang incompetent itong si Lacuna. So, at hindi naman niya pwedeng palitan yun dahil kung yun elected ng tao. So, better na na merong isang in charge na talagang yung vision niya ng Marcos ay makakatulong sa kanya. So, you never know. So, talagang kailangan manalo talaga sa Isko.